grace. Ayan. So, anong matututunan natin dun sa video na yon? Na sa mundo, maraming mga tao, di ba? Marami kayong mga mukha na nakikita. Parang they look happy, they look successful, di ba? Parang kung papansinin natin yung mga mukha nila, hindi natin mapapansin yung loob, di ba? Pero kung sa loob-loob, di ba, titingnan natin, marami sa kanila ang malungkot, marami sa kanila ang kailangan si Jesus. Kaya naman ang trabaho natin is to tell them, di ba, invite them and share them the love of Jesus Christ. And ganun pa rin yung tema natin ngayong buwan na to, di ba, ng Abril, kung saan kinakailangan natin na ibahagi yung salita ng Diyos. Kaya naman ang title ng message natin for today is about personal evangelism. Pakibasa nga yung baba, reaching one life at a time. Ayan. So yung verse natin dyan ay Matthew 28:19-20. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa, bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan nyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Yan po yung sinabi ni Jesus nung time po na aalis na siya, pupunta na siya sa langit. Kaya nga tinawag yan na Great Commission kasi yan ang great na utos ng Diyos, 'di ba, sa atin. 'Di ba, na pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos na ihayag natin ang salita ng Panginoon. Kaya nga ang tanong dito, when was the last time you told someone about Jesus? Kailan kaya yung huling panahon na meron kang sinabihan na tao ng patungkol kay Jesus? And natutuwa nga ako kasi bago pa man to ihayag, kasi kahapon nga, tsaka nung isang araw, nagpe-pray ako na, Lord, luma man yung church namin, pero kasi may preaching ako narinig na it's not about building. Kapag daw church ang pinag-uusapan, wag kayong mag-focus dun sa lugar. Focus on God's presence. Kasi once na ang presensya ng Diyos nandun sa lugar na yon, magbabago yung lugar na yon. 'Di ba? Parang yung atmosphere magbabago, na parang feeling mo nasa ibang lugar ka. Kaya kanina parang pakiramdam ko tuloy, nagsisimula ulit tayo as a church. Yung parang feeling ko dun sa pagpupuri natin, para tayong mga bagong Kristiyano, para tayong mga bagong parang planted na church. 'Di ba? Kaya 'yun ang nagagawa whenever we worship and we praise the Lord. Kasi talagang pinagpe-pray ko yun sa Panginoon na, Lord, ibalik mo kami dun sa pagpupuri at pagsamba na nararapat sa'yo. Sakto nga, di ba, today is Palm Sunday, di ba, while everybody, di ba, is doing this, di ba, yung parang ganyan-ganyan, tayo, ang pinapanggano natin, yung kamay natin, di ba, yung Hosanna in the highest. Di ba, hindi natin kailangan ng mga palaspas ngayon, or baka may dala ba kayo? Palaspas? Kaya may dala kayong palaspas ngayon? Hindi natin naman kailangan yon. Ang kailangan natin is yung kamay, di ba? At yung puso na nagsasabi, di ba? Nakagaya ng sinabi ni Sister Rachel kanina, Hosanna in the highest. Ibig sabihin nun, save us. Pero there are spiritual implication about that. Di ba? Kasi nung time na yung mga tao ginagawa yon, nung papasok si Jesus sa Jerusalem, Hosanna in the highest, ang nakakalungkot nun, 1 week after, sila rin yung sumigaw na ipako siya sa krus. Pero ang kaibahan natin ngayon, dahil alam natin ang salita ng Diyos, alam natin, kilala natin si Jesus, at meron tayong banal na spirito, we are here, di ba, nagsasabi ng Hosanna in the highest, pero hanggang dulo na yon, di ba, nailigtas mo kami. And kailanman, in Jesus' name, hindi na natin babalikan, 'di ba? Yung mga nagsabi, 'di ba, na crucify him. Although pag nagkakasala tayo, parang ginagawa natin 'yon, pero dahil nga kilala natin si Jesus, malalim, 'di ba? Yung foundation natin sa Panginoon. And sabi nga diyan, when was the last time you told about Jesus? Sabi kasi every believer is called to share the good news. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, lahat tayo. Diba? Ibig sabihin, walang exempted. Diba? Every one of us, kailangan ibahagi ang salita ng Diyos, ang mabuting balita. At bakit tinawag na mabuting balita? Bakit? Kasi si Jesus, diba, pinanganak siya para sa atin, nabuhay, diba, namatay,
nagbigay ng kanyang buhay, namatay sa krus ng Kalbaryo, nabuhay na maguli, di ba? Umakyat sa langit at babalik. Yun ang good news. Di ba? At good news, bakit? Kasi lahat tayo papuntang impyerno, pero kapag ikaw naniwala ka sa Panginoon, pwedeng hindi ka na mapunta doon. Di ba? Sabi nga ng John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life." Kung babalik tayo sa prinsipyo na ganito, na bawat isa, kailangan ibahagi ang salita ng Diyos, gaano kaya mababago ang MNHS? Gaano kaya mababago ang mga kumpanya nyo? Gaano kaya mababago ang pamilya natin? Kasi bawat isa sa atin ay may tungkulin na sabihin ang mabuting balita. Sabi nga ng Romans 10:14, "How then will they call on Him in whom they have not yet believed?" Have not believed. Paano silang tatawag kung hindi naman sila naniniwala? At paano silang maniniwala kung walang magsasabi sa kanila? Kaya alam mo bakit mo naririnig to ngayon? Kasi ikaw ang magsasabi sa kanila. 'Di ba? Na si Jesus ay namatay para sa iyo, pwede mo siyang tanggapin at pwede kang mapunta sa langit. At ito ang nililinaw natin diyan. Evangelism isn't just a job for pastors or missionaries. It's personal. And kung pag-aaralan natin ang evangelism naman is simply telling good news. 'Di ba? Doon sa katabi mo, parang sabihin na natin na ang evangelism, yung pulube, sinasabi niya sa kapwa niya pulube kung saan makakakuha ng pagkain. Kasi all of us, kailangan natin ng grace ni Lord. All of us, naging makasalanan tayo. Kaya all of us, kailangan natin si Jesus Christ. Kaya isa-isahin natin, ano ang matututunan natin when it comes sa personal evangelism. Number 1, the biblical mandate for personal evangelism. Saan ba nanggaling yan? Diba? Yung utos na yan. Unang-una, sabi, Jesus Great Commission. Nanggaling siya mismo kay Jesus. Sinabi mismo ng Panginoon. Nung nandun kami sa conference, pinag-aralan namin yung tungkol sa marriage in ministry, marriage and ministry, and marriage for ministry. Ang sinasabi nga doon, ang verse doon ay yung Genesis 2:24, na yung man shall leave his father and mother and cleave to his wife. Ngayon, pinag-aralan nila saan galing yon. Sabi nila kay Moses lang daw, narrated lang, hindi nang galing sa bibig ng Diyos. Kaya there are people na ginagamit yon para maghiwalay, para tanggalin yung sacredness ng marriage. Pero alam nyo ba, pag binasa nyo yung New Testament, di ba, nirequote siya ng Panginoong Jesus. Sinabi ng Panginoon Jesus mismo, di ba, na a man shall leave his father and mother and cleave to his wife. Kaya doon pa lang, pinapakita na niredeem ng Panginoon yung verse na yon at pinagtibay nang sa gayon wala nang mag-asawa ang maghiwalay. Parang sinasabi niya doon na dahil ako ang may sabi nito, kailangan sundin nyo to. And alam nyo, ganun din sa Great Commission. Dahil si Jesus ang nagsabi nito, kinakailangan i-obey natin to. Diba? Kaya nga doon sa mga magaganda ang Bible, sa may red letters edition, naka-red yan. Naka-red yan yung Matthew 28:19-20 kasi isa yan sa mga sinabi ng Panginoon. Diba? He commanded us to go, to teach, and baptize. And sabi, this was not given to just the apostles, it's for all believers. Kasi may ganyang paniniwala. Lalong-lalo na yung cessationism. Pag sinabing cessationism, naniniwala sila na yung mga miracles, inutos ng Diyos, for apostolic lang na mga tao. So mga apostol lang noon. Tapos na sa atin. Pero tayo, hindi tayo naniniwala doon. Kasi bakit? Ang biyaya ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, umiiral pa rin sa atin hanggang ngayon. Diba? Hanggang ngayon, totoo yung mga miracles, signs and wonders, at hanggang ngayon, kailangan nating sundin pa rin ang salita ng Diyos. Kaya sabi mo sa katabi mo, kasama ka dun. Ayan, kasama ka dun. And letter B, example of early church. Ano yung personal evangelism? Bakit natin siya kailangan gawin? Kasi inihalimbawa na siya nung unang church. Diba? And we need to imitate them. Kailangan gayahin natin sila. Sa Acts 8:4, sabi
those who had been scattered preached the word wherever they went. Di ba? Sabi doon, no, yung mga kumalat daw ng mga apostol, ng mga alagad ng Diyos, ay pinreach yung salita ng Diyos, saan man sila nagpunta. Di ba? Isipin nyo maigi yun. Personal evangelism, talagang apply na apply nila. Kasi bakit? Saan man sila magpunta? Ibig sabihin, nasa palengke man, nasa trabaho man sila, nasa eskwelahan man sila, pinoproclaim nila ang salita ng Diyos. Kaya ganun din tayo. Wherever we go, dapat dala natin ang salita ng Diyos. Yan nga po ako, naging ugali ko na ngayon, nung kailan lang ko natutunan yon, na kahit saan man ako magpunta, that may dala akong Bible, okay Bible. Diba? Yung binibigay ng one body. Kasi, halimbawa, merong nilid sa akin si Lord, bigyan mo tong cashier na to. Bigyan mo itong delivery, grab driver na to. Bigyan mo to. Bigyan mo tong nasa Petron na to. Diba? And natutuwa ako kasi kada utos ng Diyos, ang ganda ng response palagi. Thank you po. Tapos pagkalayo ko pa lang, binabasa na agad. And lagi kong pinagpe-pray talaga sa Panginoon na, Lord, gamitin mo yung Biblia na yon, gamitin mo yung salita ng Diyos na yon para makilala ka nila, para maligtas sila. And, di ba, all of us, kailangan ganun din yung maging ugali natin. Huwag ka nang magpapalit-palit. Huwag ka nang mag-shift ng mga pagkatao mo. Kristiyano ka dapat, kahit saan. Kahit sa eskwelahan, kahit sa church. Di ba? Marami kasi sa atin ganun. Dahil umuwi na, dahil wala na tayo sa church, mag-shift na. Di ba? Hindi na ako Kristiyano. Hindi dapat ganun. Pagkapunta mo sa school, Kristiyano ka pa rin. Ihayag mo pa rin ang salita ng Diyos. Pag pumunta ka sa trabaho, Kristiyano ka pa rin. Ihayag mo pa rin ang salita ng Diyos. Amen? The mistake na nagagawa kasi ng mga Kristiyano ngayon, iniiwan yung pagiging Kristiyano. Di ba? Sa church. And akala nila, hindi na nila tungkulin ang magsalita, di ba, ng salita ng Diyos sa workplace. O kaya naman sa school. Di ba? Ngayong araw na to, kinokorek tayo ng Panginoon sa bagay na yan. Sa eskwelahan man, wherever you go, Christian ka. Amen? Kahit nga magbakasyon ka sabihin mo pumunta ka sa Boracay, sa Batangas, Christian ka. Hindi pwedeng dahil nasa Boracay, magtutupis ka na. Hindi dahil nasa Batangas ka, mag-aano ka na. Kung ano-ano nang gagawin mo. Hindi ganon. Diba? Kristiyano tayo sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, sa lahat ng lugar. Amen? Amen. Diba? And sabi nga dyan, evangelism spread the church through ordinary believers. Diba? Evangelism spread the church through ordinary believers. Ano daw? Oo. Ibig sabihin, lahat ng believers, ginawa ang kanilang tungkulin. Okay? Kaya sabi nga dito, a small candle or candle can light a dark room. One person sharing Christ can change a whole community. Isipin nyo maigi, di ba? Kung tayong lahat gagawin natin yung ating trabaho, gaano kaya liliwanag ang mundo na to? Amen? Sabi nga dun sa conference na inatenan ko, grabe na daw talaga ang nangyayari ngayon. Kaya nga ako, gusto ko na rin mag-participate. Kasi yung mga kapastoran doon, gusto nila talaga ipag-pray yung bansa. Kasi kung hindi, tapos ang ganda, di ba, nung kahapon na pinag-aralan sa GEM, doon sa NFS, kasi meron palang tinatawag na gate na in spiritual realm. Di ba? Yung mga gate na yan ay dapat bantayan ng mga Kristiyano. For example, yung konseho nga daw, di ba, ay isa yan sa gate, spiritual gate yan. Ibig sabihin, ano man ipatupad ng mga konsehal o ng konseho, makakaapekto sa ating komunidad, sa ating lungsod. Kaya ang tungkulin ng mga Kristiyano is to pray for them, and kung meron man silang ipapatupad na hindi akma sa salita ng Diyos, di ba, kailangan kontrahin natin yun. Konsehal, hindi pwede. Hindi pwede po yan. Di ba? And ang threat nitong mga nakaraan sa atin is yung tungkol sa education, di ba? Sabi nga, yung education daw is gate din. And marami ang naapektuhan yan. For example, sa Department of Education nga, ipatupad na nila yung tuturuan ang mga kabataan na mag-masturbate or sa sex, di ba? Ano nang mangyayari niyan? Di ba? Didilim na ang buhay ng mga tao. Kapag na-illegalize na yung abortion, tsaka yung mga divorce sa Pilipinas, di ba? Didilim talaga ang bansa natin.
Kaya kinakailangan, wag nating hayaan na mangyari yon. We need to turn on the light nang sa gayon, lumiwanag ang buhay natin. O konting activity lang. Papatay po ng ilaw. Lahat. Papatay ng ilaw. Pati to. Pati yun. Ayan. Okay, ngayon, magkakaroon tayo ng activity. For example, ako, pastor ako, di ba? Wow. Ganyan kadilim ngayon sa mundo na to. Okay? Tapos ngayon ako, magdi-decide ako kasi nabasa ko yung Bible na kinakailangan bilang light of this world, magningning ako sa mundo na to. Okay? Ngayon, hey Siri, turn on the lights. Ay, ayaw daw. Turn on the flashlight. Ayan. Okay. So, ayan, dahil nag-decide ako na paliwanagin yung ilaw ko, isi-share ko to sa inyo. For example, di ba, nagkakaroon ng liwanag kila Rachel. Nagkakaroon din ng liwanag kila Aaron. Ngayon, sige, yung row nyo, labas nyo yung cellphone nyo. Tapos, i-on nyo yung flashlight. Yung row lang nila. Yung row lang nila. Okay? Yan. Okay, i-on nyo yung flashlight nyo. Ngayon naman, i-on nyo yung second row, on nyo yung flashlight nyo. Itutok natin sa taas. Participate kayo. Third column or third row, on nyo yung flashlight nyo. Tutok nyo sa taas. O yung row nila Carl, nila Alfred, nila Papa, tutok nyo sa taas yung flashlight nyo. Vince, Kuya Je, yung row nyo, tutok nyo sa taas yung flashlight nyo. Janet, yung row nyo, hanggang kila Raven. Anong napansin nyo? Di ba? Nakikita nyo yung mga mukha ng bawat isa? So, ganon ang nangyayari whenever we turn on the gospel, whenever we decide na mag-share ng gospel. Na dating yung ang didilim ng muka, yung mga hindi mo makita, yung mga nasa dilim ay naliwanagan na ngayon. Amen? That's the power of the gospel. Di ba? Kaya kung feeling mo sa school, di ba, sa kumpanya, di ba, sa pamilya nyo madilim, turn on the light. Okay? Amen? Amen. Okay, so palakpakan natin si Lord sa kanyang liwanag. Hey Siri, turn up the flashlight. Okay. Ayaw daw. Ayan. So, nakita nyo? So, ngayon pa lang may lesson na tayo, di ba? Kinakailangan, i-on na natin yung gospel. Nang sa gayon, ay lumiwanag ang mundo na to. Kasi kung hindi, kapag daw pinabayaan natin yan, sabi ni Robert Slardon, what we ignore will dominate. Diba? What we will permit will dominate. Kaya for example, yung mga kasalanan na namamayagpag ngayon, tayo rin ang may kasalanan yan eh. Ibinigay daw kasi sa church o eklesiya ang pamamahala tungkol dyan. Diba? Kaya for example, kahit din ako, wag na natin palayuin. Pag halimbawa as a pastor, my responsibility is to watch the flock. Kapag ang flock o ang mga sheep ay nagkakasala at wala kong ginawa na nahimik ako sa pulpito na to, magdo-dominate yung kasalanan na yon. Diba? Kaya for example, yung mga nakaraang nire-rebuke natin tulad ng mga apathy, yung indifference, diba? Yung kawalan ng pake. Kapag yun ay hinayaan natin, magdo-dominate yun. Dadami ang mga walang pake, dadami ang mga malalamig, pero dahil binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan para ipagbawal at ipahintulot ang mga bagay-bagay, di ba? Hindi kami papayag na ganun lang. Naintindihan? Buti nga talaga na naka-attend ako ng conference na yun kasi na-renew ako, na-restore ulit ako. Sabi ni Bishop Ting Saidon, yung nasa 700 Club, marami sa ating mga pastor ngayon, iiyak-iyak lang, basta-basta. Tinamaan ako dun. That we forgot, di ba? We forget that we have the authority. Di ba? Na kailangan pala, di ba, utusan natin yung mga demonyo na yan. Na wag maghari-harian sa mga churches natin.
Utusan natin yung mga demonyo na yan na huwag maghari-harian sa pamilya natin. Di ba? Kasi we have the authority. And kailangan ganun din. I-apply nyo rin sa buhay nyo yan. Na di ba? Inaatake ng bisyo ang pamilya natin. Ang pamilya nyo, inaatake ng mga sugal. Huwag natin hayaan. Di ba? Kailangan i-turn on natin yung light. Ipanalangin natin, di ba? Na huwag masakop ng demonyo ang pamilya natin. And ilaban natin sa pananampalataya yan. Amen? Yan po ay mandate ng Panginoon. Pangalawa, sa personal evangelism, kailangan ng compassion. Sabi, the heart of evangelism is compassion. Kasi hindi natin magagawa ang evangelism kung wala tayong awa. Kung wala tayong habag. Okay? Ang activity nyo dito, itong week na to, try nyo i-check up yung sarili nyo. Tingin kayo sa lugar kung nasan kayo, kahit kapitbahay eh. Check nyo yung heart nyo. Kapag may nakita ka ba na nakakaawang tao, ang una bubang naiisip, ano lang yan, paawa lang yan. Check yourself, baka tumitigas na yung puso mo. Diba? Pag may nakikita kang nanghihingi o nangangailangan ng tulong, wala kang ginagawa, hinahayaan mo na lang na iba yung gumawa nun. Ibig sabihin, tumitigas na. Nawawalan ka ng compassion, ng awa sa mga tao. Kaya better na kapag ganyan ang nararamdaman at nararanasan mo, hilingin mo na sa Panginoon na baguhin ka. Kasi kung hindi ka pupunta sa kalangitan. Ibig sabihin, meron ng something na nangyari dyan sa puso mo na ang tigas-tigas na, hindi ka na magamit ng Diyos. Naintindihan? Kaya i-check nyo, nakakaramdam pa ba ito ng awa? Pag may nakita ba ako na loss, yung pakiramdam ko nung una na natanggap ko ang Panginoon, ganun pa rin ba? Ngayon kung hindi na, punta ka na sa doktor mo, kay Dr. Jesus. Diba? Ipa-opera mo na yung puso mo, sabihin mo sa Panginoon, bigyan ka na ng bago. Kasi magagawa mo lang ang evangelism kapag may compassion ka. Sabi ng Matthew 9:36, Jesus saw the crowds and had compassion because they were like sheep without a shepherd. Si Jesus, kada gumagawa siya, laging may compassion. Kaya niya pinagaling yung bulag kasi naawa siya, nahabag siya. Kaya niya pinatayo yung mga pilay kasi naawat nahabag siya. Every time na nakikita niyo si Jesus sa Bible na merong ginagawa, out of love yun. Di ba? Out of compassion. Yan ang magtutulak kasi sa atin na may gawin. Sabi nga, ano daw ang kinaibahan ng mercy sa compassion? Ang mercy kasi naawa ka lang. Pero wala kang ginawa. Samantalang ang compassion, naawa ka, kaya yun ang magtutulak sa'yo na may gawin. Naawa ka dun sa bata na kasama ng nanay kasi walang gatas. Binigyan mo ngayon ng pambili. Diba? Kahit alam mo na ikaw may pangangailangan ka rin, hindi mo na inisip yun. Kasi ang inuna mo, yung makatulong. That is compassion. Pag may ganyan ka, may puso ka na kagaya ni Jesus. And we need to pray na maibalik yan. Kasi hindi natin magagawa ang evangelism again kung matigas na ang puso mo. Okay? And sabi nga, kaya sabi, letter B, ang tanong, do we see people this way? Kagaya ba ni Jesus, ganun din ba ang pagtingin natin sa mga tao? Kasi evangelism starts with caring. Asking God to break our hearts for the lost. Diba? Dito pa nga lang, for example, dito sa atin, sa church natin, anong response ninyo, anong reaction ninyo, anong nararamdaman nyo every time na may bago tayo? Diba? Wow, saya. Diba? Pero kung lumipas na yon, nag-fade na yon, nawala na, hindi ka na sumasaya kapag may bago, yan, pa-check up ka na. Paggamot ka na kay Lord. Kasi ang totoong Kristiyano, ang totoong ayos pa sa Panginoon, every time na may nakikita siyang bago, ang saya-saya niya. Diba? Uy, Gilbert, welcome! Uy, Micah, welcome ka, welcome! Nice to meet you, nice to see you. Miguel, buti nakasama ka sa BBS, GBS. April, hello, happy birthday. Diba? Dapat yung tipong, alam mo yon, yung nararamdaman ng tao mismo na ikaw ay masaya para sa kanya. Diba? Uy, Jezreel, buti uma-active ka na. Thank you, Lord, Jezreel. Diba?
Yung ang saya-saya mo every time na may ina-accomplish si Lord sa buhay mo. Noong nakaraan, nung nakikita ko na nagtatamborin na si Andrea Moreno, tapos sabayan pa ni Aya, Bangkiray, hindi. si Aya na yung alaga ni Shell. Ang saya-saya ko talaga. Di ba? Talaga naman kahit kopyang, yung nangongopya sila kay Tin, may sa loob-loob ko ang saya eh. Oh, praise God, naglilingkod na sila. Kasi ganun daw yon. Once na ang tao, naligtas siya, tinanggap niya si Jesus, dapat i-disciple siya. Tapos pangalawa, hikayatin siyang maglingkod, di ba, sa paraang kaya niya sa Panginoon. Amen? Kasi we are saved to serve. Darating yung time, ang mga niligtas ng Panginoon, maglilingkod yan. Di ba? In such a way na kaya nila. Di ba? Doon, kumbaga, yung skills nila, yung mga talento nila, magagamit nila for the glory of God. Kasi hindi pwedeng niligtas ka, pero binutas mo lang yung upuan dyan. Di ba? Kailangan naligtas ka kasi maglilingkod ka. Amen? Kaya for example, ang talent mo, sumandok ng kanin. Di ba? Darating yung time, sasandok ka talaga ng kanin sa 1,000 katao. Di ba? Yun ang magiging katawagan mo. Naintindihan? O dati, ang kinakanta mo sa karaoke, kung liligaya ka. Di ba? Pero ngayon, yung boses mo, gagamitin mo na sa Diyos yan. Amen? Bumibirit ka gaya ni Regine. Talagang darating yung time, kay Lord mo ibibirit yan. Amen? Talagang yung mga line-up, hallelujah to the Lamb, how great is our God. Ayan, ibirit mo yan. Di ba? Kasi ganun tayo. Amen? Pero, nagsisimula again sa awa, sa compassion. Diba? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, compassion. Alam nyo, kagaya nga ni D.L. Moody, very compassionate siya. Bakit? Kasi si D.L. Moody, may time na, may pagkakataon na parang pag-feeling niya, hindi enough yung ginawa niya ngayong araw na to. Ano mang disposition niya o kalagayan talaga, lumalabas yan. Isang araw, umuulan kasi. Parang kung halimbawa sa atin, di ba? Uy, this is not, a right time na mag-share. Pero still, lumabas pa rin siya. Kasi yun nga, yung may nakita siyang nasa labas, sineran niya ng Word of God. Sinare niya si Jesus. Kilala mo na ba si Jesus? You must receive Jesus Christ as your Lord and Savior. To make the long story short, alam niyo ba yung sineran niyang yon, naging missionary. Di ba? O, bakit nangyari yon? Simply because, nag-initiate siya. Di ba? Kaya pag meron tayong ginagawa, nagsisipag tayo sa Panginoon, may resulta talaga yan. May bunga. Okay? Ang mga effort natin. Kaya sabi, ask God to give you one person to care about this week. Tingin kayo sa likod. Tingin kayo sa likod. Pansin niya si Raven na lang yun nandun. Diba? Tsaka lamesa, no? Praise God kasi sinunod tayo ng mga nasa likod. Kasi there must be changes talaga na dapat i-apply natin. Ngayon, ang gusto kong mangyari sa mga susunod na araw at panahon, magre-ready ako. Ang mga itatopic natin ay tungkol sa evangelism, pagpapanalo ng kaluluwa. Yung mga basic muna, yung talagang makakapagpanalo kahit sa bago. Ngayon, your duty is to pray for one week. 1 week, tapos 1 person. Ngayon sa linggo, dalhin nyo. Okay? Sakto, linggo ng pagkabuhay yon. Maraming gustong magsimba. Amen? Pwede ba yun? Pwede nating i-request yun? Pwede i-request ni Lord yun sa inyo? Ngayon pa lang, magpe-pray na tayo. Lord, pahingi akong isa. Isa na dadalhin sa'yo. Tapos sa linggo. Tapos after nun, tuloy-tuloyin mo na. I will do my part, tapos you will do your part na. Tapos kapag may mga bago, talagang aanuhin nyo, kakausapin nyo, uy, kamusta ka na? Pakita mong talagang masaya ka na nandun siya. Diba? Tingnan nyo kung paano ang gagawin ng Panginoon na impact doon sa tao na yon. Amen? Kasi yung nagsasalita sa inyo, bunga lang din nun. Amen? Bunga ko nun. Yung isang tao, hindi alam ni Pastor Mon na sa lahat ng mga kaklase niya, isa lang madadala niya at ako yun, di ba? Pero hindi niya alam, ako pala yung magpapastor. Di ba? Kaya kahit isa lang yung dinala niya, ako, daan-daan naman yung nadala ko kay Lord. Amen? Kasi kung susumahin, yung mga dinala ko kay Lord, magmula 2007, abay, tingin ko, daan-daan na rin, tsaka may libo na rin. Di ba?
Pero hindi niya alam yung magiging epekto nun. Akala niya, ako lang yon, ako lang. Pero nag-work kasi si Lord sa heart ko. Inoperate ni Lord yung heart ko. Na noon, ang pangarap ko mag-abroad lang. Di ba? Maging nurse lang sa ibang bansa. Di ba? Magkaroon ng bahay na malaki na may swimming pool para magsiswimming. Swimming yung pamilya ko. Binago ni Lord yun. Di ba? Kaya you never know. Malay mo, yung isa pala dyan, nadadalhin mo, magiging mayor pala ng Muntinlupa. Pagdating ng araw. Di ba? Si Aprila. Yan. Amen. Di ba? Nothing is impossible. O ngayon, pag si Aprila ay na-disciple at tumakbo ng barangay kapitan, tapos konsehal, tapos naging vice mayor at mayor, darating yung time, pag nag-2050, wala tayong paproblemahin. Di ba? Kasi ang mga ipapatupad niya, di ba, para sa Panginoon. And that's the importance of evangelism at pagdidisciple. Di ba? Kaya nga, ang daming pumapalakpak ngayon, mga kapatid, kay Vico Soto. Number 1 siya na mayor, di ba, na hindi daw corrupt. Sabi sa statistics tsaka sa survey. Ngayon, ano ang tinuturo ni Connie Reyes? Ma'am, madam, ba't ba ganyan yung anak nyo, si mayor? Anong sagot ni Connie Reyes? Kasi bata pa lang yan, dinadala ko na yan sa Sunday school. Bata pa lang yan, dinadala ko na yan sa church. Di ba? Kaya tingnan nyo, panoorin nyo yung mga video ni Vico Soto. Galit na galit talaga sa mandaraya Di ba? Talagang, tigil nyo yan. Walang permit yan, di ba? Tigil nyo yan. Talagang isipin nyo kung ganun yung mga mamumuno sa atin. Di ba? Baka hindi tayo mamroblema sa mga korupsyon. Di ba? Sa mga, pinoproblema nyo o inaangal nyo sa lungsod o sa bansa natin. Naintindihan? Pero it starts with you yan. Di ba? Kasi you never know ano mangyayari. Di ba? Yung katabi mo, Aaron, baka mamaya, presidente pala ng Pilipinas yan sa susunod. Kaya dapat alagaan natin. Dapat i-disciple natin. Ngayon pa lang, turuan na natin wag mandaya. Di ba? Hindi yung, di ba? Kaya kasi, kung kayang mandaya sa maliit, kayang mandaya sa malaki. Diba? Kaya simulan na natin. Okay? Anong assignment natin? Activity this week? Ask God to give you one person to care about this week. Yan. Hindi lang sabihan to care about this week. Ay, ano ka? Free ka? Tara, ano tayo? Donut. Habang nagdo-donut kayo, kilala mo na ba si Jesus? Diba? Umpisahan mo. Take the initiative. Again, nung nakaraan, di ba? Ministry of Initiative. Hindi magsasabi yan sa'yo, Juliet, kailangan ko si Jesus. Wala. Walang magsasabing ganun. John Paul, turo mo naman sa akin si Jesus. Wala. Kailangan ikaw yung magsimula. Amen? Amen. Dalawang John Paul pala yung nasa harap ko. Ayan, okay? So, next naman. Ano ang method ng personal evangelism? Method of personal evangelism. Ito, tip na to. Number 1, relational evangelism. Gusto niyo maging effective? May madala kay Lord? Yan, umpisahan natin. Kailangan may relationship ka. Okay? Kaya nga, daw yan Ay, wag na pala. Hindi, natutunan ko lang doon sa kay Philip, doon yung sa vlogger na yung una muna daw dyan, sige, wag na nga talaga. Ayan, sa John 1:45 to 46, 46, sabi, Philip finds Nathanael and simply says, come and see. Ayan. Di ba? Yung parang, ang sinasabi nga dyan, di ba, si Philip, nadala niya lang naman si Nathanael, di ba? Tapos ang sinabi niya lang, come and see. Di ba? Pero, ang ibig sabihin nun, hindi madadala ni Philip si Nathanael kung wala siyang relasyon doon. Kaya kailangan, start to build relationship. Sabi nga, use natural conversations and friendship. Ibig sabihin nito, sa mga classmate nyo ba, sa mga katrabaho nyo ba, meron kayong nakikita na yung kailangan si Jesus? Yung pinaka talaga kailangan si Jesus, yung parang feeling mo, problemado, yun ang dalhin mo. Diba? Kasi kailangan niya nga si Jesus, diba? And use natural conversations.
Halimbawa, pwede nyong sabayan sa sa kantin, pwede nyong sabayan sa habang nagla-lunch, di ba? Use natural. Kasi sa kumpanya ngayon, may mga uso na, di ba, na, ay, bawal po. Hindi po pwede dito sa amin kasi, ano tawag doon, yung wala kaming pinapanigang religion. Pero kapag nag-lunch ka na, kapag nag-break ka na, hindi na umiiral yun. Di ba? Pwede mo nang i-share ang salita ng Diyos doon sa classmate mo. Kasi you never know, baka bukas wala na yan. Huwag naman sana, di ba? Wala, kailangan matanggap niya na si Jesus. Amen. Hindi, ito, mga kapatid, totoo to ha. Kaya nga nagulat kami, doon sa street namin, sinarang bigla, yung street namin, sabi ko, inisip namin ni Ate Mer, ay, ano ba, may binyag ba? May birthday ba? Ilang araw na nasarado yung Bimapa Street. Ngayon, pagka deliver sa amin ni Mang Jerry, yung nagde-deliver sa amin ng ulam, sabi niya, nakakalungkot yun nangyari kay Ram, no? Bigla na lang namatay. Sabi ko, siya po yun, si Kuya Ram. Diba? Oo. Sabi ko, ba't po? Na-stroke. Sabi niya ganun. Yung Kuya Ram na yun, yun yung gumugupit sa akin noon sa Katarungan. Tapos ang edad niya siguro parang si Tito Arnel, yung edad niya, sabi ko, lakas-lakas pa nun, kasalubong ko lang yun na nakaraan, tapos siya na pala yung binurol doon. Parang naisip ko, grabe talaga ang buhay, hindi mo alam kung kailan ka aanuhin, yung parang mawawala. Kaya dapat, ang sinasabi nga dito, kailangan gamitin natin yung mga pagkakataon na yan para dalhin sila. Kaysa naman, magsisi tayo, saan kaya napunta yung katrabaho kong yun? Diba? Kung langit ba o impyerno? Diba? Kaya, kailangan, yung mga simpleng pag-uusap natin, huwag kayo laging mag-usap tungkol sa Korean novela, sa mga Encantadja. Diba? Huwag niyong pag-usapan yan. Ang pag-usapan niyo, yung tungkol kay Jesus. Naintindihan? Yung mga bini na yan, hindi kayo ililigtas niyan. Diyos ko po. Diba? Kaya huwag niyong pag-usapan yung mga yan. Diba? Ang pag-usapan niyo, si Jesus. Amen? Huwag din kayo mag-uusap tungkol sa mga, gossip, yung mga pinagchichismisan. Alam niyo, ang sabi ni Miles Monroe, ang mahilig daw sa gossip, ang chismoso, wala daw laman ng utak niyan. O, payag kayo. O, diba? Kaya, ang pag-usapan natin, yung mga may value, hindi yung may buhay ng iba. Uy, nakita mo ba si ganito? May ka-holding hands. Diba? O, isa lang ang ibig sabihin niyan, walang laman yung utak. Diba? Sorry ha, baka masaktan kayo. Pero ganun talaga yung sinasabi niya eh. Ang mga mahilig sa chismis, ayan. Kaya nakakalungkot, diba? Yung mga nasa tabloid, yung mga nasa The Buzz. Diba? Kasi panay buhay na may buhay ang mga iniisip nila. Let's talk about Jesus Christ. Amen? May patutunguhan pa ang usap natin. Next naman, sharing your testimony or testimony sharing. Sabi ng Revelation 12:11, they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Kasi bakit? Your story is powerful. It's proof of God's transforming work. Diba? Kasi yan ang hindi nila maikakaila. Okay? Kasi pag tayo, nakipag-argumento tayo, kunwari nakipag-debate tayo, pwede nilang pasinungalingan yan eh. Hindi totoo si Jesus, tao lang siya. Sasabihin ng kadebate mo. Hindi ako naniniwala sa kanya. Diba? Pero yung testimony mo, na binago ka, tinanggal ang bisyo mo, tinanggal ang anxiety mo, depression mo, yun ang hindi mawawala. Yun ang hindi kayang itanggi ng mga tao na nakikipaglaban sa'yo. Hindi totoo si Jesus. Hindi, totoo siya. Binago niya ang buhay ko. At marami pang iba. Gusto mo tawagin ko sila? Di ba? Ganun yun. Di ba? Kasi powerful ang testimony. Tsaka, yun ang sinasabi ni Periston. Bakit ang Christianity, totoo siya? Kasi bakit? May nababago ang buhay. Sipin nyo na lang si Apostle Paul, the great persecutor of church, the great murderer ng mga Christian. Paano kang maniniwala sa Kristyanismo? Kasi ang tali-talinong tao, mataas ang pinag-aralan, di ba? Dating salungat sa Kristyanismo, biglang naniwala. Kasi totoo siya. Amen? Amen. Totoo ang Diyos. Totoo si Jesus. Amen? Amen. Di ba? Kaya kagaya nung nakaraan, sabi ko sa inyo, walang atheist ang galit sa fairy. Walang atheist ang galit sa unicorn. Kasi hindi sila totoo. Ang mga atheist galit sa Diyos. Bakit? Kasi totoo siya. Di ba?
Pero sabi mo nga sa katabi mo, dapat kampi ka sa kanya. Yeah? Dapat i-ano mo yung testimony mo, i-share mo yung testimony mo. Di ba? Nang sa gayon, makapanalo ka ng kaluluwa. Diba? Lalong-lalo na kung sakto, parehas kayo ng pinagdaanan. Alam mo, yung sigarilyo na yan, dating kahinaan ko rin yan eh. Dating 10 kaha, kaya ko, sabay-sabay. Di ba? Kaya. Pero, di ba, pagka nag-test, talaga? Sige nga, maitry ko nga yan si Jesus. O ganun. Diba? Yung mga may anxiety, yung mga may depression, alam mo, ang nagpatanggal ng depression ko si Jesus. O talaga, sige. Diba? Itatry talaga nila yan. Diba? Kasi nga, very powerful ang testimony. Amen? Kaya si Joyce Meyer, ang daming mga napanalunan yan na mga babae na minolestya ng kanilang mga tatay o ng mga kalalakihan, di ba? Tapos naging buo ulit. Bakit? Pare-parehas sila ng pinagdaanan. Pero ang galing, bakit? Kasi pare-parehas lang ng solusyon. Amen? Walang iba kundi si Jesus. Amen. Amen. Kaya minsan may mga nagtatanong ba kayo, paano siya? Paano siya? Paano yun? Paano siya? Isa lang ang sagot. Si Jesus lang. Amen! Amen. Di ba? Nagluluto ako ng sinangag na merong ham na malamig. Ham. Tapos, nilagyan ko ng bawang, no? Tapos, star margarine na garlic. Sarap. Tapos, nilagay ko ngayon si mixed veggie na matigas, sobrang tigas. Yung green peas, yung corn, tapos yung carrots. Sabi ni Ate Mer, ang tigas niyan. Pwede ba yan? Sabi ko, walang matigas sa mainit na kanin. Yan, ganyan. Tingnan mo, maya-maya lang. Pag binabad natin yan sa kanin, lalambot yan, aayos yan. Di ba? Sabi ko, ganun din sa pag-ibig ng Diyos. Kahit anong tigas niyan. Parang kahit nagluluto ako, nagpe-preach ako sa kanya. Diba? Maya-maya, nakain niya ng maluwalhati ang fried rice. Diba? Kasi ganun. Ang salita ng Diyos, pag tumama yan sa isang tao, hindi pwedeng maging matigas pa rin yan. Diba? Darating ang time, lalambot at lalambot yan. Amen! 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 Kaya, kailangan, okay? Kasi powerful ang testimony natin. Okay? Kailangan daw ganun para mabuhay. Okay? Kaya sabi nga, ito yung mga practical steps. Yan. Ang dapat mong gawin, mag-pray ka. Ask for opportunities. Yan. Kasi when we pray, nag-i-intervene pala si Lord. Di mo alam, kakapray mo, bigla siya magkakaroon ng trials. Yan, magtatanong na yan sa'yo. Paano bang mawala to? Ganyan-ganyan. Paano kung makawala sa ganito? O yan, diyan mo na sunggaban. Kasi ito yung kailangan mo. Pangalawa, connect. Build relationship. Kaibiganin mo talaga. Sabihin nyo nga, intentional. Pag sinabing intentional, ito yung sinasadya mo talaga. Sinasadya mong makipagkaibigan. Wala namang, sino taas ang kamay sa inyo, nagkaroon ng kaibigan, yung parang aksidente. Yung bigla na, best friend na kami. Diba? Yung isang iglap, best friend na, diba wala? Intentional yung pakikipagkaibigan natin. Kailangan dalawin mo siya, kailangan magkita kayo, magkape kayo kuminsan, magkasama kayong kumain, ganyan ang dapat gawin. Build relationships, okay? And pangatlo, share. Diba? Sabi, be bold but loving. Yan. Ito naman, ito ang sa atin, medyo warning sa atin, sa ating mga Kristiyano. Kasi there are times tayo, pag masyado na tayong maraming alam sa Bible, nagiging bold tayo, tama? Pero nagiging bold to the point na nakaka-offend na. Minsan. Kaya ang sabi dyan, balance. Dapat be bold but loving. Hindi yung kabago-bago sasabihin mo, huy, kailangan, huwag ka malate. Huwag kang palit-late dyan, ha? Diba? Kabago-bago ngayon parang in-invite, ba't ka late? Diba? Kaya sabi, be bold but loving. Amen? Kaya, tansyahin mo muna, bago pa lang eh. Di ba? Sisilipin talaga oh. Ba't di ka nagbibigay? Mag-offering ka. Di ba? Kabago-bago pa lang gagano eh. Kaya sabi, be bold but loving. Amen? Yung alalahanin mo pa rin na maging, kaya dati hindi ko na panalunan si Papa sa ganyan. Yung parang,
Parang, di ba? Napanalunan ko pa rin sila sa pagpe-pray, tsaka sa pagmamahal. Kasi akala ko dati, ang magpapanalo sa kanila, alam mo ba, alam ko to, ganyan-ganyan. Dapat di ka sumasamba sa Diyos, Diyosan. Di ba? Hanggang sa natisod sila sa akin, ayaw nila mag-church. Pero kinurek ako ni Lord dun. Hindi, dapat mahalin mo sila. Hindi yan ang magpapanalo. Hindi yung utak mo. Di ba? Amen? Kasi ganun si Lord. Mahal niya yung tao, di ba? To the point na sasabihin niya yung tama. Pero hindi naman to the point na yung parang tinapakan mo na yung, kaya nga si Lord ang galing, di ba? Kasi sasabihin niya yung mali mo, sasabihin niya yung totoong sitwasyon mo, pero hindi kanya iiwan ng ganon. Sasabihin niya yung solusyon, sasabihin niya na ganito dapat yung gawin mo. Amen? Amen. Kaya apply natin. And last na lang, invite. Ayan, invite mo na sila. Bring them to church, small groups, or Christian events. Kaya tingnan niyo, pansinin niyo yung mga ginagawa nating mga fellowship nitong mga nakaraan. Di ba parang pang-invite? Ngayon, kailangan i-take nyo yon as an opportunity. For example, dun sa YA, nag-Greenwich Fellowship tayo, nag-Pizza Fellowship tayo. Ang inaabot kasi natin doon, yung mga nasa corporate world. Kaya dapat take the initiative na, sama ka sa amin. Kaya diba, darating yung time, yung mga NHA, nagre-request sila, ulitin po natin. Diba? This time, kape naman. Diba? Kasi hindi natin alam, diba? Parang yung sa parable of the net, ilalagay lang natin yung net. Ngayon, di natin alam kung sino yung makukuha. Diba? Basta ang trabaho natin, ilagay natin yung net. Diba? Tapos yun, pag nag-harvest, si Lord na bahala sa kanila. Okay, yun, sa mga small group natin, Christian events, mamaya, pagka sa mga LG nyo, diba? Maging friendly kayo. Sino man yung nasa bahay ng ka-LG nyo, invite nyo. Ay, ano po kayo? Ano lang po to, 30 minutes lang po to. Yan. Tapos pag-pray nyo sila, let your light so shine before men. Huwag ka mahihiya na Christian ka. Amen? Amen. So, invite natin. And last na lang, sabi nga dyan, evangelism is like sowing seeds. You don't see fruit immediately, but the seed has power. Tsaka sa una, ito babalaan ko kayo, wawarningan ko kayo. Parang feeling nyo, walang nangyayari. Pero isipin nyo na lang itong bato, kasi inuuna niya yung pailalim. Ganon yon. Pag nag-share kayo, hindi agad nagsimba, tuloy lang. Pag nag-share kayo, nagmumura pa rin, tuloy lang. Darating yung time, mawawala na yung GAG o sa kanya, yung PUTA, ganyan. Unti-unti, gradually. Okay? Basta't wag kang susuko. Okay? And last na lang, the power behind personal evangelism. Yan. The power behind personal evangelism. Sino ba yun? Sabi, the Holy Spirit enables us. Sabi, sa Acts 1:8, you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses. Bakit kinailangan ng mga apostol ang Holy Spirit? Kasi hindi nila kakayanin. Okay? Hindi nila kaya na humarap sa 3,000, 5,000, 10,000. They need the Holy Spirit. And ilan sa atin, ang ganun din. Di ba? Kung totoosin, shy type po ako. Introvert po ako. That's why you need the Holy Spirit. Yan nga si Bishop, naniniwala talaga siya. Yung mga may hinhin, yung mga hindi makapagsalita, nakita niya yan sa church niya. Nung napuspos ng banal na spirito, talagang napuspos, mga nanginig. Di ba? Tapos ang tatapang, maghayag ng salita ng Diyos kasi yun ang ginagawa ng Holy Spirit. Okay? Sabi, ang purpose ng Holy Spirit para ikaw ay maging witness. Kaya sabi, ito ang comfort sa atin, encouragement. We don't go alone. God empowers and prepares hearts. Naintindihan? And also, ito nga, tatandaan natin that God uses imperfect people. Sabi, isipin nyo, Peter denied Jesus, yet God used him to preach and lead 3,000 to Christ at Pentecost. Kaya minsan, iniisip mo, paano ako, hindi naman ako nag-aral, hindi ako singgaling ng mga pastor o ng mga leader. Pero si Lord, talagang hustler siya sa ganon. Expert siya sa paggamit ng mga yung mga parang feeling mo, tinapon ng mundo, yung mga hindi yung parang hindi ginagamit. Diba? Kaya may verse sa Bible na God uses the foolish things of this world to confound the wise. Para ipahiya yaong mga marurunong. Kasi ang pagpoproklama ng salita ng Diyos ay base, di ba, sa banal na spirito. Kaya for example, ito nga yung isang young girl or teenage girl
na nahihiya siya na mag-share doon sa classmate niya, sa best friend niya. Kasi baka isipin, OA, corny, ganyan. Pero dahil nag-take initiative siya, nanguna siya, di ba? Talagang isinantabi niya yung takot niya at hiya niya, sinimulan niya yung pagtuturo sa kanyang classmate. Alam niyo ba, to make the long story short, yung classmate niya pa ang naging pastora. Di ba? Kasi yun nga, tinapak-tapakan niya yung hiya niya, hindi niya na-consider yung agam-agam niya. Shinera niya talaga. Ang huli, yun pa ang mas naging devoted. Di ba? Pero masaya siya. Kasi nakita niyang naging pastora. And how many of you may mga ganong kaklase? Na kailangan mo lang i-turn on yung gospel, i-share, yun pala magpapastora. Yung classmate mong yun. Mag-share ng word of God. Magiging evangelist. Okay? Kaya ang challenge natin, who is one person in your life that needs to hear about Jesus? Hindi agad, sobrang dami ang kinakailangan. Sino yung isa na nasa isip mo ngayon na gusto mong dalhin sa Panginoon na kailangan si Jesus? Yan. Ngayong linggo na to, umaksyon ka. Kasi ang power nanggagaling kapag umaksyon ka na. Kaya nagulat si Bongki, bakit naggagalingan yung mga may sakit sa Africa? Ang sabi ng Lord sa kanya, kasi umaksyon ka. Kasi gumawa ka ng nag-step forward ka. Kasi hindi gagalaw ang Panginoon pag hindi tayo gumalaw. Diba? Kailangan gumalaw ka. Okay? And 2 Timothy 1:7, tatandaan mo, God has not given us a spirit of fear, but of power, love, and a sound mind. Kaya pag may takot kang nararamdaman, hindi yan galing sa Diyos. Kaya ang call to action natin dito, write down one name. Okay? Yung lagi mo nakikita. Lagi mo sa table mo. Pray for Geneva. Yan. Pray for Rodolfo. Yan. Tapos, bang araw-araw, pagpe-pray mo yun, magugulat ka pag in-invite mo sa Friday. Ay, baka free ka. Tara, simba tayo, church tayo. Total, linggo ng pagkabuhay naman. Gulat ka, oo agad. Diba? Kaya ganon. Okay? Challenge yourself. Reach out this week. Okay? And sabi nga, imagine if the person, kasi ganito yan, imagine if the person who led you to Christ had decided to stay silent. For example, ako lang. Kung si Pastor Mon, hindi niya ako shineran. Nasaan na kaya ako ngayon? Diba? Sabi what if you are that person for someone else? Kunwari, nag-decide ka na wag i-share yung word of God. Ano na kaya ang kahihinatnan nung kaklase mo? Diba? Ako nga kasi meron akong classmate na kinatagpo nung Friday. Naawa ko sa kanya kasi yung parang hindi ko naman sa akin lang, sa loob-loob ko lang. Pero naikumpara ko yung buhay na meron ako sa buhay na meron siya. Oo, marami naman siyang pera. Yung nakapag-abroad na rin siya. Pero alam niyo yung sense ko sa kanya na kulang siya, na lungkot siya. Kaya parang pinagbigyan ko nung niyaya ako. Tapos, ang ending, nag-pray kaming dalawa. Pero after naming mag-pray, nangingiyak-ngiyak siya. Kasi, yun nga, kumbaga parang hindi niya pa daw nararanasan yung ganong karanasan. Na parang nung nag-pray kami, parang binuhusan daw siya ng something. Diba? Na talagang, parang ang saya-saya niya after naming mag-meet. Diba? And ilan sa inyo, ilan sa mga tao sa paligid nyo, yung naglulong. Diba? Na may ganon. Amen? Tapos last na lang, ito nga kasi sabi, pumunta ako sa conference, di ba, noong nakaraan. Tapos, hinayag doon yung tungkol sa parang kahalagahan ng synergy sa mga body of Christ, na kailangan magtulungan na tayong lahat. Di ba? Tapos, sabi nga doon, kinakailangan, yung gumawa na tayo ng paraan. Kasi, nung time daw na na-divide yung solido pa ang mga Kristiyano, lahat sila kumikilos. Noong 1972 hanggang 2000, alam nyo kung ilang church ang nabuo? Dumami sila ng 46,000. Sa buong Pilipinas ang naplant na church noong 1972 hanggang 2000. Tapos ang pinapanganak na church every day ay 15. 15, araw-araw. Diba? Ngayon, 15, bukas, 15 ulit. Ganun kabilis yung pagtatagtag ng church noong time na yon. Ngayon, dumating ang 2000. Nagkaroon daw ng eleksyon. Na-divide ang Christian community. Na-divide ang body of Christ. Alam niyo kung ano nangyari? Nangyari 2000 hanggang 2012,
bumagsak ang population ng mga church na napaplant. Magmula 46,700, naging 14,700 na lang. Grabe, no? Magmula sa 15 na itatatag na church araw-araw, naging 5 na lang. Magmula 9.5%, naging 4.5% na lang. Nakita niyo yung effect ng division sa churches? Diba? Kapag nadi-divide ang body of Christ, pag hindi tayo nagtutulungan, bumabagal ang gospel. Bumabagal ang pag-usad ng kaharian ng Diyos. Pero if we will unite, magkakaisa tayo. For example, ngayon na naririnig nyo to, iti-take nyo yung challenge na sige, magpa-participate ako sa Great Commission. Gaano kaya uusad ang ebanghelyo? Kasi mga kapatid, di ba tayo, naglulong tayo, pinagpe-pray natin, even so, come Lord Jesus. Paano mangyayari yon kung ang bagal ng gospel, kung ang bagal ng ebanghelyo? Kaya naman, let's return, di ba, sa original purpose natin. Bakit nandito pa tayo? Let's share the Word of God. Amen? And last na lang, ito nga, meron kasi akong nabasa tungkol sa magpapakamatay na, makinig kayo maigi. Siguro makaka-relate dito yung mga matatagal ng Kristiyano. Merong isang tao, may isang lalaki, sawang-sawa na siya sa buhay niya. Pumunta siya sa bridge, sa tulay. Tapos umiiyak siya. Iyoko na, papakamatay na ako. Iyoko na, wawakasan ko na itong buhay ko. Di, tumalon sa ilog. Talon siya. Ngayon, hindi niya alam, unknowingly, meron palang nakakita ng ginawa niya. So, ang ginawa ng tao na yon na nakakita sa kanya, hari pa siya, takbo siya, tapos nag-swimming siya, niligtas niya yung lalaki. Pero, kasi, ito ang twist ng story, hindi pala siya marunong lumangoy. Yung nagligtas na yon. Kaya yung lalaki na yon na dapat magliligtas, gumaganon na tuloy. Sabi niya, help! Help! Tulungan niyo ako! Ngayon, yung lalaki na nagpakamatay na nasa ilalim na, hindi lumilitaw sa surface, ay parang naisip niya, naku, may nalulunod. Kaya ang ginawa niya, sinagip niya tuloy yung dapat magsasagip sa kanya. Diba? At ang ending, pumunta sila sa pangpang, tapos nahimatay sila kasi parehas silang, na nakalunok ng maraming tubig. Tapos dinala sila ng ambulansya sa ospital. Pero praise God kasi, ang ending, parehas silang buhay. Ngayon, what is the lesson ng story na yon? Sometimes, purpose will save your life. Diba? Kagaya nung nalulunod yung dapat magpapakamatay na lalaki, dahil may purpose siya, may layunin siya na iligtas yung nalulunod din na dapat magliligtas sa kanya, hindi na natuloy yung pagpapakamatay niya. Alam nyo, same thing with us. Lalong-lalo na sa mga matatagal na Kristiyano dito, na feeling nyo walang nangyayari sa buhay ninyo. Feeling nyo na stuck na kayo. Feeling nyo gusto nyong yung wakasan na ang buhay nyo. That is the answer. Yung bumalik tayo sa purpose natin, which is evangelism. Yung purpose. Kasi alam nyo ako, I can testify about that. Na ilang beses ako na muntik ng mag-give up. Pero every time na meron akong napapanalo ng isang kaluluwa at yung kaluluwa na yon ay nagugulat ako, nagpapatuloy. Nagpapatuloy din ako, na-energize din ako, na-encourage din ako. Kasi that is the power of purpose. Di ba? Na habang may purpose ka pa kasi, di ba? Talagang magpapatuloy ang buhay mo.